Sir, pwede simulan niyo po. Pakilala niyo po. Ako po si Camilo Meliendez ng KITV Philippines. Magandang umaga. Morning po. Introduce na po. Wala, dito ka na. Dapat pakilala na. Pakilala na po. Introduce na po. Ako po si Abby, taga-Manila po ako. Photo. May photo pa. Okay, magandang umaga po ulit. Maraming salamat. Ay, sir. Ano din po, business leader. Okay. So, good morning po. Salamat sa pagpunta. Despite the weather, narating kayo. Ako po si Joseph Turuganan ng Focus on the Global South. At bahagi rin po kami ng Philippine Movement for Climate Justice na siyang nagpatawag ng press conference ngayong umaga. Ang pag-uusapan po natin ay yung nangyaring negosasyon patungkol sa climate na natatapos lang sa naganap sa Paris, France. Kung saan ay nagkaroon ng isang kasunduan ng mga bansang bahagi ng Conference of Parties. At yun yung pag-usapan natin kung ano ang pagtingin ng social movement, civil society dun sa kasunduan nila. Simulan na po siguro natin. Gusto kong tawagan si Liddy Nakpil. Si Liddy ay ang isa sa mga nanguna, maraming mga action ko sa naganap sa doon mismo sa Labor Day kung saan dinanap yung negosasyon. At si Liddy ang convener ng PMCJ at maraming si Liddy, coordinator Liddy ng Asian People's Movement on Development at Global Campaign to Demand Climate Justice. Papaliwanag po ni Liddy kung ano ba talaga yung napagkasunduan sa Paris. Okay. Siguro konting background information muna tungkol dun sa outcome ng Paris. Ang main outcome ng Paris negotiations ay yung isang bagong agreement on climate na magsisimula o kino-cover after the year 2020. Actions after the year 2020. So, yung implementation nito ay magsisimula lamang after 2020. Pangalawa, meron din siyang kino-cover na decisions regarding the implementation of 2020. So, yun ang main outcome, the agreement and the decisions. Meron din mga na-negotiate na pre-2020 ang implications, meaning the next few years. Pero that is not considered part of the new agreement. May mga iba pang mga prosesong naganap dito na may mga resulta kaugnay ng pre-2020. Ganito po yung pag-uhusga namin dyan at ano yung content nitong agreement na to. Una sa lahat, sinasabi namin na hindi ito ambitious enough. Yung word na ambition, we use that kasi ang kinakailangan para sa isang climate agreement ay merong mga matataas na target para tiyakin na masasalba tayo mula dun sa malalaking mga kalamidad, mga iba pang mga impacts ng climate kung hahayaan lang natin na tuloy-tuloy yung pag-increase ng pag-init ng mundo or global warming. Sinasabi namin hindi ambitious enough kasi while ang pinaka-safest limit na still possible, no? Ibig sabihin, posible, sabi ng scientists, posible pa, ay pigilan ito tumaas hanggang 1.5 degrees centigrade. No? Pwede pa daw yan. At dapat, ang sinasabi ng mga iba't ibang kilusan, dapat yan ang ating aim. No? Dahil kung yan ang pinaka-safest still possible, hindi na yan safe pa nga para sa Pilipino. Kasi ngayon, dumadaan sa tayo ng mga super typhoons, 0.8 degrees pa lang ang pag-init ng planeta, ano pa kaya yung 1.5? At ano pa yung lampas doon? Maraming pupupulot
nakalagay ang 1.5 dun sa agreement as an aspiration or a goal. Pero ang hindi nila nababanggit, ay kahit 1.5 binabanggit as a goal, limit of 1.5, yung actual targets po na laman naman ng agreement, targets ng bawat bansa, paano pigilan yung greenhouse gas emissions at ibaba palalo, ang ibig sabihin nun, pag pinagsama-sama mo, tataas o iinit pa rin ang mundo up to 3 degrees. So, hindi consistent yung goal na 1.5 doon sa actual pledges or targets ng mga bansa. Kaya sinasabi namin, it's not ambitious enough. Yung nakalagay na targets doon ay sigurado kung maraming Pilipino mamamatay. Marami tayong islang lulubog. At sasabi tayo ng mas matitindi pa kaysa Typhoon Haiyan. Kaya hindi tayo pwede pumayag na hanggang doon lang ang kanilang pledges. Hindi tayo pwedeng masilaw sa punto na yung 1.5 nakalagay naman doon. Kasi hindi nag-deliver ng 1.5 yung pledges nila. Tama rin naman, at sumasang-ayon kami dun sa mga nagsasabi, at least nandun ang 1.5, pwede na nila natin ito gamitin para singilin sila. Tama naman yun. Pero kailangan rin ipakita, dahil hindi ito pinag-uusapan masyado, na may malaking conflict o inconsistency yung 1.5 na nakalagay na sa goal at saka yung actual targets na pinagkasunduan. Ang pangalawa po ay sinasabi namin hindi ito makatarungan. Kasi yung mga targets ay targets yan ng lahat ng bansa. Ang mga bansang mayayaman na siyang pinakamalaki ang ambag sa problema, inaasahan namang pinakamalaki ang ambag sa solusyon. Kung ikaw ang bumubuga na pinakamaraming greenhouse gas emissions, dapat ikaw yun ang magbabawas ng malaki. At binabatay din natin yan dun sa tinatawag na historical responsibility kasi nagsimula ang problema nung nagsimula ang industrialisasyon na mahigit 100 taon na. At kailangan mo natin i-point out na this is not for the sake of historical valuing history. Kasi ang binuga nila, mahigit 100 taon na nakaraan, ay nasa ere pa rin. Greenhouse gases stay in the atmosphere for hundreds of years. Kaya relevant pa rin kung ano yung binuga nila 50 years ago at kung ano yung sinasabi natin ngayon, bahagi ng kasalanan nila. So, ang inaasahan natin, ang pinakamalaking aambag sa solusyon, yung mga mayayamang bansa. Pero sa totoo mo, pagka kinuwenta nyo, no, base dun sa kanilang dapat na inaambag, napakaliit lang ng kanilang pledge. No? Kaya kung tutuusin, on a proportional basis, sila ang pinakamaliit na inaambag. No? Hindi naman ito kumpara ng simpleng magkukumpara lang tayo ng gano'ng kalaki ba. Relative yan doon sa ano ba yung share mo. No? So, relative sa share nila, sila yung pinakamaliit na inaambag dito. Kaya, walang katotohanan yung ibinibida nila na itong mga bansang ito ang nangunguna. Kasi yun ang gusto nilang palabasin sa media. Naliwalabas na ng international media, nangunguna si Obama, Estados Unidos, nangunguna si Angela Merkel ng Germany, kasi ito yung mga nagsabi committed sila sa 1.5 degrees, pero sila rin ang numero 1 na hindi nagbibigay ng karampatang bahagi nila doon sa dapat na isang global effort. In fact, ang pwede natin masabi, yung pang mga mahihirap na bansa, ang mas malaki pang inaambag kaysa yun sa mayayamang bansa. So, tinatawag namin ito na napaka-unfair na kasunduan. May pang punto. Ang isa pa, kung sa sinasabi namin, wala siyang malinaw na idudulot na bago o dagdag kaugnay natin sa pinansya. Bakit mahalaga ang pinansya? Kasi marami sa mga targets, hindi natin magagawa. Pag sinabing tayo, buong mundo, no? Hindi natin masasagawa kung hindi maglalabas ng pinansya
yung mga mayayamang bansa, lalo-lalo na sila din ang may utang dito sa nagaganap na ito. Wala silang pinangakong bago. Wala nga silang pinangakong konkreto. Merong nilagay sila sa decision text, o yung tinatawag na implementing, na sa simula daw ng 2025, magiging target na as a floor, minimum, ay $100 billion. Prior to that, ang target kasi ngayon, $100 billion by the year 2020. So, ang tawag nga namin dito parang dagdag bawas. Dinagdagan mo nga ang target mo, minimum na yung $100. Pero pinawasan mo kasi nilayuan mo pa. 2025 na tayo nag-uusap ngayon. Mas matagal. Ang pinakamatindi dyan, wala silang sinasabi sa kasunduan na tiyak ito. Ang sinasabi sa kasunduan ay they will mobilize. Pag sinabi mo sa fundraising, I will fundraise. I will mobilize. Ibig sabihin, yan ang sisikapin ko. Lalo na sa diplomatic language when they say, they will mobilize. They will continue to mobilize the finance needed. Hindi mo ibig sabihin, nangangako sila na binibigay. Ibig sabihin nila, nangangako sila, i-release yan. O, susubukan nga, iwal yan. Kaya sabi ko nga ako, madalas ako fundraiser sa mga ibang activity. Kung sinabing, I will fundraise for that amount, hindi ako nangangako. Ma-i-raise ko yan. Nangangako ako, magtatrabaho ako para ma-raise yan. So, ganyan lang ang napala natin sa kasunduan na yan. Ang pinakamalaki palagay ko na isa sa pinakamalaking pinsala dyan, yung in-insist ng Estados Unidos. No? Oo. Meron mo kasing section dyan na ang tawag nila loss and damage. No? Ang loss and damage ay yan yung mga hindi na maiiwasang pagkasira, pagkawala dahil beyond adaptation. Ang adaptation po kasi resilience building. Paano tayo mag-a-adjust at magpapalakas? Iyan, kasama yan sa pinangangakong popondohan. Hindi lang nga makapangako kung ang gano'ng karaming pondo ibibigay, no? O kailan ibibigay. Ang loss and damage, pinaglalaban pa natin na kilalanin na meron talagang hindi na maiiwasang pinsala. No? Kahit na gano'ng dami kang adaptation at resilience building, kahit mag-adjust ka, mapipinsala ka pa rin at mawawalan ka pa rin. Pinaglalaban pa rin na kilalanin yan at pondohan yan. Ang masakit dito sa agreement na to, pinagbigyan tayo, kinilala ang loss and damage, binigyan tayo ng mekanismo tungkol sa loss and damage, pero nagdagdag ng kulatila na hindi kailanman pwedeng maningil ng liability at compensation. Ang US ang nag-insist dyan. Nung umaalma yung mga bansa, simple lang ang ginawa. Minove mula sa agreement text to the decision text. No? Sa ganyang move, ang Philippine delegation nawala na ng will labanan. Kasi nung una, umaalma talaga ang delegation ng Pilipinas dyan. Kasi isa tayo sa malaking mawawalan pagka nailagay yun. Dahil isa na tayo sa pinakamalaking tinatamaan ngayon. Pag sinabing, wini-waive ko na, ang hindi na ako maniningil ng liability at compensation, wala na tayong mapapala dyan. Kundi training, capacity building, gano'n na lang yan. Risk assessment na mag-lead sa insurances, which is another whole industry for profiteering na hindi naman masyado makakatulong sa tao. So, ang ginawa nila, minove sa decision text. Anong ibig sabihin nun? Kasi ang agreement legally binding. Ang decision text implementing. So, parang pampalubag loob. No? Dahil nasa decision text na, may pag-asang pwede pang magbago. Ang problema, ang political reality niyan, sabi nga ng isang veteran negotiator dyan, yung pagbabago ng decision text is probably just as hard as pagbabago ng agreement text.
No, kasi hindi naman nangyayari yan na nababago ang decision text. No, kaya lang, technically, dahil hindi siya legally binding, mas madali siyang baguhin. Technically. Politically, ang reality, mahirap niyang baguhin. Pero, naging enough yung technical difference na yon para makalma yung Philippine delegation. Na dapat sana, isa tayo sa hindi sumuko niyan. Mas isa na tayo sa matinding tinatamaan. So, yun yung mga big picture issues dyan sa buong agreement. Ang gusto ko lang siguro idagdag yung para sa big picture, ano bang nangyari? No? Hindi naman mo sa amin nakakasurpresa kasi ilang taon at ang buong taon ng 2015, lahat ng mga developments nagli-lead na dito sa ganitong outcome. No? Kasi nakita namin kung paano yung mga gobyerno ng mga mayayamang bansa talagang nagkukumahog para una, hindi kasing ambisyoso na kinakailangan at makatarungan na kinakailangan yung agreement kasi sila yung hihinga ng mas malaki na gagawin. Ayaw nila yun. Parang sinasabi na nila, kasi ang usapin mo dyan, carbon budget, no? Gaano kalaki pa ba ang pwede mong ibuga at gaano pa konti na lang. Parang sinasabi nila sa atin, kami naman, sanay kami kumain ng marami. Kaya hayaan nyo na kami kumain ng marami. Kayo, sanay na kayong gutom. Kaya patuloy na lang kayong magutom. In effect, gano'n. Kami, sanay kami bumubuga ng marami. No? Kaya, hayaan nyo na kami. Ngayon naman, konti lang binubuga nyo, wala naman kayong masyadong problema. No? In fact, hindi na nga sinabing hayaan na lang kayo magutom. Mas magutom pa kayo. Kayo ang mas magbawas kaysa sa amin. Kasi sanay na eh. Masisira yung lipunan namin kung magbabawas pa kami ng mas malaki. Pero dahil sila yung nagtutulak na pumayag na kayo sa aming gusto, pag hindi ka pumapayag, ikaw yung mababansagan, naninira ng proseso. No? Kaya yung buong psychology ng buong negosasyon na yan, pag ikaw ang bumabangga dun sa mas malakas na tulak na ginagawa nila kasi sa kanilang international media, mas marami sila. Isang delegasyon ng Estados Unidos, mahigit 200. Ang delegasyon ng mahirap na bansa, minsan yung iba, 3, 5. No? Ang lakas ng tulak na yan. Kaya ang buong psychology dyan, kung hindi ka pumapayag, ikaw ang babansagin ng gugulo. No? Kaya tuloy, nung umabot sa dulong nagkasundo, ang laki dun sa psychology niya na finally at last, may pinagkasunduan tayo. Kaya kahit ang Pilipinas na tingin kong nalugi gusto dito, ay pumapalakpak din. Sa nangyari ito. Ang psychology din ay marami rin napapaniwala kasi yung mga unang nilabas na version ng text ay pangit talaga. Nung na-improve ng konti, ang psychology mo tuloy, well, tanggapin na natin to kasi it could be worse. It could have been worse kasi at least binawas nila ito, pinagbigyan tayo dito ng maliit, mga ganyan. Wala tayong, kung sinasabi pa ng iba sa negotiation, a winning attitude na hindi natin yung dapat. No? Tapos doon tayo magsimula. Well, nung umpisa may gano'n, mabilis tumiklo. Tingin ko, masyado mabilis. So, ganun mo yung big picture dyan. Ang isa pa siguro kailangan din banggitin, may mga maagang tumiklop ng mga mahihirap ng gobyerno kasi ginamit ang pera ng mga mayayamang gobyerno. Mas mura kasi sila, mga sa iilan lang, kaysa magpumirma ng isang kasunduan na nangangakong magbabayad sila ng compensation sa lahat. Diba? Business. Kaysa naman lahat kayo, may pinagkakautangan ko ay magbabayad ako sa inyong lahat. Babayaran ko na lang yung tatlo dito para labanan kayo. Para sabihin sa inyong iba, pumayag na tayo, maganda naman ito. Ganun na essentially nangyari.
At nangyayari pa rin kung hindi tayo magpapalakas ng mga iba't ibang bansa na magkampi-kampihan. Yun lang po. Okay, salamat, Didi. Minabuti mo namin ipaliwanag ni Didi yung detalye kasi yun nga, may ibang perspective especially galing sa gobyerno, sa delegasyon natin na parang celebratory yung mood dahil nga na-achieve yung isang agreement sa pagitan ng 196 ba na bansa, no? At sa 197. At sa media rin, ano, na parang mas ganung linya ang dinadala. So ito ay parang alternative perspective, no? Doon mismo sa ano ba yung laman ng agreement. At sabi nga ni Didi, kung ito man ay may improvement man dun sa naunang text, para sa atin, hindi kasing halaga yun nung ano ba ang implikasyon nung kasunduan mismo sa bansa natin. Lalo pa, umaharap tayo halos taon-taon na sa ganitong klaseng natatapat ko halos pag may conference of parties, kung matatandaan nyo, lagi may bagyong tumatama sa atin. Ito, nahuli lang ng konti, no? Kasi tapos na yung ano. Pero ito na naman, no? Si Typhoon Nona, tapos may papasok pa ata na isa pa, si Onyok, no? So yun yung gusto natin talakayin ngayon. At hihingan natin ng perspective niya, si former congressman at ngayon independent senatorial candidate, Walden Bello. Kasi si Walden ay sinusundan na itong issue na to ng matagal na, no? At veterano rin si Walden dun sa pag-intindi itong binabanggit rin ni Didi kanina na dynamics ng negosasyon at yung sa pagitan ng mayayamang mga bansa at mga mahihirap na bansa. So, Walden, baka pwede yung share yung ano ba yung implikasyon nitong Paris deal na ito? Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat din sa clarification. May mga idadagdag lang ako mga punto dito. First of all, kailangan talaga na tapat tayo sa bayan kung ano ba nangyari sa Paris. Kaya mahalaga itong press conference na ito kasi ang ipapakita natin sa bayan may malaking hakbang na nangyari sa Paris. Pero wala naman palang ngipin na agreement. Kaya talagang disservice yan to the public. It will be it will contribute to letting our guard down. Okay? And magkakaroon talaga ng inertia na meron na palang forward-looking agreement and yung mga the necessary technological push to be able to really deal with climate change at both the international and national level, mawawala yung momentum yan. Kaya mahalaga na masabi natin yung unang sinabi ng ating kasamang silipin na the emperor has no clothes. Okay? This is a deal that has a lot of good rhetoric. Kaya lang, pagdating sa substance, kulang na kulang. Noong first reporting doon sa Paris deal, talagang sinunod ko yung lumabas sa New York Times at sa Financial Times. And maski doon na sa itong two major, very respectable publications for establishment, inamin na ng dalawang publications na ito that there are very serious flaws dito na kailangan talaga natin makita na may problema about implementation ito, may problema about legally binding commitments, may problema ito around yung sinabi ng leader na yung climate fund, no? And how that will be filled up, no? So
doon na nagkaroon ako ng isang signal na we have a lot of work to do to really show people that this is not the deal that we expected. Ngayon, just a couple of points that maglagay lang ng background dito. Kasi yung unang-unang climate agreement was something that was called the Kyoto Protocol. It was signed in 1997 and then na-complete yung ratification by around 2005, 2007. Pero yung Kyoto Protocol, committed itong mga advanced industrialized countries na tinatawag na Annex 1 countries to legally binding commitments na pababa reductions ng greenhouse gas emissions or carbon emissions nila. No? That was one thing. Legally binding yun. Pangalawa, talagang na-institutionalize yung sa Kyoto Protocol yung sinalaban natin common but differentiated responsibility. No? Na yung greenhouse emissions cuts that would be legally binding, the most of those cuts would have to fall on those who have been historically most contributed the most to the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. Yung sinasabing EBD. So, marami nagka-problema rito sa Kyoto Protocol. Hindi sinayin ng United States ito. Yung second commitment period, umalis yung mga countries like Canada. Kaya, ang laki nung demand throughout the world, especially from the developing world, that things are getting worse. Hindi pa na-implement yung Kyoto Protocol. We need something that would move things forward. Let us move towards an ironclad agreement, no? And Paris was supposed to deliver the ironclad agreement of, legally binding commitments. No? Now, what has happened here is that if you look at the Kyoto Protocol and you look at the Paris deal, sa tingin ko, backward talaga, it's a step back. And I would just want to refer to a number of the points that were made by me. Una-una, yung mga intended nationally determined contributions or INDCs. No? This is not determined by a scientific community or a panel. This is simply determined by ano ba yung gusto natin ilagay doon as our contribution. So extremely voluntary at walang scientific basis. No? So, doon na lang nakikita natin na wala naman problema nito. Because the US can come in there and why don't we submit something that will satisfy the Republicans? Kasi ayaw talaga ng Republicans, they're climate denialists. No? So, the INDCs are politically determined rather than technically determined. And so, that's a major problem. No? Secondly, itong mga INDCs are aspirational, nasabi na nga ng okay. Now, if they're not fulfilled, okay, walang penalties. Okay? They are in that sense that, there are no penalties. Okay? So, countries, especially the big polluters, really do not have serious push, to be able to fulfill that. Okay. Pangatlo, itong yung mekanismo, no? Para sa to determine, okay, whether or not countries are really living up to their commitments, napaka-vague na lumabas dito. No? So, I just wanted to highlight
this along with yung sinasabi na ni Willie na napaka-vague ng commitments dun sa $100 billion billion dollars a year and how that will be filled. No? To say na I do think that we have an agreement, a climate agreement that is full of rhetoric but really does not deliver and is really quite toothless. No? So, and I will be harsh here because where is all the celebration coming from? I think this was a PR deal. This was not a real deal. And part of it stemmed from what happened 2 weeks earlier in Paris na nagkaroon ng isang malaking terrorist attack. And this was really meant, signed as something to boost the morale, especially of the French government, in the light of the Paris attacks. No? So a lot of pressures, I think, came from that na pumunta na natin tayo dito sa Paris. Yes, may mga problema ito, but for the sake of the national morale, the morale of the French government and of President Hollande, let's give in and let's try to make it look like we sealed something here. Because the prestige of the French government was really lying on this at this point. So, it's a PR deal. It was not a real, genuine climate deal. And I think the role of civil society organizations like those represented here is to tell the truth to the Filipino people. And if the official Philippine delegation is telling something else, it's because it seems like the official delegation is now committed to promoting a message that is not true. Okay? So it is our role to in fact tell the truth that the official Philippine delegation is not telling us. And I will challenge the press to raise the issues that are being raised here. Raise it to the members of the Philippine delegation and ask them, is this true or not? No? At ito ho yung mga detalye na binibigay ng mga civil society delegations dito. Ask them these details. Is it true what Mr. Aranza said? Is it true what Lady Natil said? Is it true what Joseph Tulgaran said? Is it true what Joshua Mata said? And let us see their answers. And let us have a healthy debate on what came out of Paris. Kasi if we don't have that debate, we will get lulled into complacency. And when the next big typhoon comes around, okay, we will all be prepared. Okay, thank you. Okay, salamat, Walden. So mag-segue na po tayo kay Jerry. Si Jerry po ay part rin ng Civil Society Delegation ng PMCJ na pumunta sa Paris. At gaya nung naging papel rin niya dun sa Lima, COP20, ay pag nandun mo kasi tayo sa international, lagi naghahanap ng boses ng galing sa Pilipinas, lalo na to represent the affected communities. At si Jerry po yung madalas magsalita dun sa mga pagkilos doon. So tatanungin natin si Jerry, ano ba yung implikasyon nito, Jerry, sa mga komunidad sa Pilipinas na gaya ngayon sa Mindoro, marami pong mga indigenous communities doon ang apektado na naman. No? Ano ba ang implikasyon nitong kasunduan nito sa kanila at sa pangkabuang direksyon ng climate policy ng Pilipinas? Salamat, Joseph. Ganda nung sinabi ng dalawang nating tagapagsalita. Habang tumatagal, parang mas lalong nagiging crystal clear yung ano yung deal na para sa Pilipinas. Sa akin kasi, hindi bago sa atin ng isang Paris Treaty. At tingin ko may parallelism dito. 120 years ago, may Paris Treaty na ginawa na may kinalaman sa Pilipinas. At tingin ko na ulit-ulit yung kasaysayan. Binenta tayo. Na binenta ulit tayo at merong mga nasa
kumbaga may representatives sa Pilipinas na pinabago at pinaganda yung itsura ng Paris Treaty na to. Yun yung nakakalungkot doon. Sa katunayan, kinlit namin ang Philippine delegation na kumarap sa civil society para mag-huddle. At pinangako sa amin yon na pag lumabas yung text ay mag-huddle ang Philippine delegation ng civil society organization. Pero hindi na nila pinatawag. Tinanong pa ulit namin, lumabas na yung text, kailan tayo mag-huddle. Ang basa namin dito ay ayaw nilang marinig yung mga kritikal na mga usapin na ibabato ng civil society. Kasi the civil society was there basically to kumbaga yung voice ng ordinaryong mga Pilipino tulad natin. Anong kinalaman nitong Paris din na to sa buhay natin mula ngayon hanggang 2020 and post-2020. At kaya ganun yung aking main assessment na naulit-ulit ang Paris Treaty na pinenta ulit ang Pilipinas. At yung mga pinanggit nila Libby at ni Walden kanina, clearly summarizes yung mga main points. Siguro may ilan lang akong gustong idagdag mas doon pa sa implikasyon sa atin. Yung isang malinaw at kanina pa dinidiinan ng mga kasama natin, yung usapin ng climate finance at kawalan ng liability and compensation. Isa sa gino-glorify at kumbaga nakontento ang Philippine delegation na ipinaglaban, tama naman yun, at sinuportahan ng civil society yun, na ipaglaban ng Philippine delegation ang konsepto ng human rights at climate justice. Sabi nga nila, for the first time sa history ng agreement sa climate convention, na ilagay ang climate justice sa loob ng agreement. Pero isang climate justice, isang human rights na walang sustansya. Bakit ganon? Paano magkakaroon ng pagprotekta? Di ba sa atin basic ang konsepto ng human rights, promote, defend, and remedy. Kapag walang remedy, ni-promote. Di ba? Dinidefend naman natin daw ng Philippine government ang human rights. Kasi mandated siya ng maraming pinirmahan niya ng mga treaties. Pero isang pinaka-importante yung remedy. Pag wala kang remedy, walang kwenta yun. The fact na tinanggalan ng, kumbaga merong clause kasi doon, na walang liability at obligasyon for compensation ang mga rich industrialized countries sa loss and damages ng mga bansa tulad ng Pilipinas, nawalan ang bansa natin ng remedy. At tingin namin, injustisya yun. Injustisya yun at nawalan ng kwenta ang climate justice na nailagay sa loob ng Paris Outcome. Saan ka ngayon susulit? Imagine mo na lang yung Typhoon Haiyan, di ba? Almost kalahati, mahigit ng ating annual na budget ang nawala doon. So, ganun kalaki. Yung epekto pa lang, iba pa yung reconstruction. Di ba? At dahil walang bago at additional na pondo, magkakasya tayo ngayon. Magkakasya ang Philippine government sa utang. Mangungutang ng mangungutang. So, ibig sabihin, kumbaga yung matagal na natin decade-long na usapin ng pagkabaon sa bayan ng Pilipino sa utang at yung mga epekto nito sa pagbabayad at kumbaga conditionalities ay lalong mape-perpetuate. Yun yung ninais sana natin na mga bagay na tinindigan ng Philippine delegation. Kaya importante yung binabanggit nila Didi kanina sa swiftly mga buhay natin. Yung isa pa sa malinaw na binabandila ay yung usapin, at ito sinampion to ng Philippine delegation at nagagalak din kami doon. Sinampion nila yung panawagan ng 1.5
at panawagan kadugtong nun ng decarbonization ng global economy. Pag sinabi natin decarbonization, simple lang ang ibig sabihin na to. At the heart of the issue ng global warming at ng climate change ay yung walang habas na pagsusunog, pag-extract ng fossil fuel o carbon-based na klase ng energy, klase ng economy para patakbuhin ang buong daigdig, ekonomiya ng buong daigdig. Yun yung, kumbaga, nasa gitna. So, kami, sa bahagi ng civil society, sinuportahan natin yun. Kasi panawagan na ng matagal na ng civil society at ng social movements ang 1.5 degrees na target at hindi 2 degrees at yung kakabit yung full decarbonization. Ang nakakalungkot, kahit may reference doon sa dalawang yun, ay 1, sa totoong buhay, 2.7 degrees ang limit. Ang 1.5 ay aspirational. Pag sinabi natin aspirational, ay gusto namin abutin yun. Kaya 2.7 no? 3. 2.7 to 3.7. Sa lingwahe natin, pwedeng 3 degrees yun. So imagine niyo yun, 0.8 degrees global warming ngayon. At ito ang epekto ng bansa, ang Yolanda. Imagine niyo ang doble, ang triple. Ang climate change ay hindi ganon, hindi linear, hindi arithmetical. Hindi ganon. Pwedeng geometrical o exponential ang epekto. Pwedeng sa 3 degrees, hindi ka lang makakaranas ng triple ng devastation ng Yolanda. Pwedeng 4 times, 5 times yan. Nobody knows. Uncharted territory yan, uncharted phase yan sa siyensya. At ito yung kinumit ng Philippine government. At ito yung laman na ayaw nilang sabihin. Kaya talagang nakakakilabot, nakakatindig ng balahibo kapag maririnig mo ang Philippine delegation sa dyaryo at sa interviews nila na ginawa nila ito para sa climate victims ng Pilipinas. Diba talagang ang tindi ng injustisya doon? Ito na yung nangyari sa mga taga-Tacloban sa 0.8. Tapos sasabihin mo, ginawa nyo yan para sa mga biktima. Nilagay nyo sila sa 3.7 at posibleng mahigit pa na trajectory dahil doon sa INDCs, yung binabanggit ni Walden kanina. Kasi ito yung pledge at nilagay yan sa loob ng agreement. Ito yung pledge at ito yung gagawin. Pero mag-a-aspire kami sa 1.5. Yun yung isang kailangan natin tingnan doon sa agreement. At isa doon sa malagang debate ay yung isang salita lang na debate. Dulo to na dying minutes to ng debate sa Paris. Yung salitang shall at should. Pakasimple, di ba? Sa loob ng salita namin nagdidebatihan kayo, talagang gigil na gigil ang US. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng shall, pinalitan nila ng should. Ibig sabihin ng shall, obligado ka. Ang kaibahan ng should ay aspirational. Ibig sabihin, dapat gawin mo to. Or gagawin ko to. Sisikapin ko. Yun ang kaibahan. Kasi pwede ko talaga ba namin na liwanag. Yun. Kasi pag shall, obligado ka talaga. Hindi ka ng bayad So lahat yan, tunaw yan sa loob ng agreement. Yung sa usapin ng decarbonization, hindi ibig sabihin na may reference sa decarbonization tapos ang laban sa fossil fuel phase out. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Pangalawa, isang mahalagang importanteng elemento, walang reference sa fossil fuel sa loob ng agreement. Wala kang makikita ng lingwahe ng fossil fuel doon. Kaya, siguro yun yung kailangan ilinaw, na hindi porket, at ito yung tinatrayo na end ng fossil fuel. Hindi totoo yun. Pwedeng, di ba? Sa karanasan natin, nilalaban yun.
At yun yung importante. Karamihan ng bansa na nanawagan ng decarbonization sa loob ng Paris ay itong mga bansa na nagtutulak ng coal-fired power plants at isa doon ang Pilipinas. Kaya hindi porket ilagay nila doon ay ito yung magiging outcome. Alam natin na hell-bent ang Philippine government na itayo pa rin ang mga coal-fired power plants na yan. At kaya kailangan din natin silang puwersahin na tutuhanin yung kanilang pinangako. Siguro yun natin. Maraming salamat. Nabanggit ni Jerry yung isa kasi kung mapapakinggan niyo yung field din. Sige, mag-stop muna natin kasi may baka pwede yung isang mabilis na photo op lang with Violet. So ito lang, i-break lang muna natin kung okay na Joshua. Ito lang yung photo op po natin. No? Yung sa background natin ay yung jubilation ng mga kayayahan ng mga bansa kaugnay ng pagkasunduan sa Paris at yung reaction ng civil society mula sa Pilipinas na thumbs down tayo dun sa napagkasunduan. Kasi makakover namin ito. Ano ba ang alam natin? Sa side, sa side. Siguro dagdagan ng tao. Sa pa? Para Dito ka link. Para hindi ka nakapanood. Saan ba? Okay naman si Dito dyan. Dito pa? Para hindi matakpan sana yung... Ayan. ako ang Tapos kinuha ko. Hanggang pa tayo. I'm sorry. Sure. Hindi mo kasi Nakikita naman, no? kita. Sakit, no? Wala ka daw. Okay, cepat. Okay, alright. Tuloy na muna kami. Okay, salamat. Martin. Ganyan ko nakasulat sa mga. Sige, hindi na sa pati ni Joshua. Ay, Kevin, hindi na lang pa. Ayan. Sige po. Ituloy lang muna natin. Gusto niyo po bang ang susunod kasi magsasalita si Joshua Mata. Importante rin mo kasi usapin ng ano bang implikasyon nito sa labor. Kasi ang sabi nung iba, ito daw agreement na to ay mag-lead sa isang transition away from yung klase ng development na mapanira, high carbon emitting. Ano ang tingin lang ng labor doon sa proseso ng transition na yun? At meron bang konkretong proposal din mula sa labor para mapabilis itong transition na ito? Siguro, Josh, you can speak because all is still being interviewed. So, I'll give you a signal kung okay na si Walter. Sige, tuloy lang kung kanina. Okay naman. Go, Josh. Sige, okay pa ba? The very quickly.
Ayun, ako lang ang tingin ko, gusto ko lang i-dagdag dito sa sinabi mo na pa kanina, na yung labor movement natin, Centro in particular, the entire labor movement actually joins PLCJ and the global climate justice movement in essentially rejecting this deal. There's nothing to celebrate about this. But gusto ko i-highlight yung ilang points. Halimbawa, nagmamalaki nila yung $100 billion. I think it's important to note that when they bailed out the banks in the US, they spent $700 billion. And that's the banks, to bail out the banks that caused the whole economic crisis that we had in 2008, 2009. Here, talking about saving the planet, and then ang gusto lang na ibigay, $100 billion. So, kaya sabi niya isang kaibigan na sa UK, si Jonathan, sabi niya, if Earth was a bank, they would have saved it by now. So, I think that was an important point. Yung second, nakakalungkot din na nagmamayabang sila Obama na sila yung leaders dito at they're doing their best para save yung planeta. Samantala, napaka-contradictory naman ng mga patakaran nila sa trade at investments. Halimbawa, China is producing a lot of cheap and getting more cheaper solar panels. And the US has told China sa WTO dispute precisely because ayaw nila gawin ng China yung mga It's very contradictory. So, kaya talagang dapat i-reject ito. So we join the MCJ doing that. This only proves that climate and climate issues are so important, much too important for us to leave sa mga politicians natin. Clearly, mga politicians natin have failed to take the leadership role dito. Kaya tingin namin, mahalaga na tayo na rin mismo ang mag-take on ng mga konkretong mga pagkilos para talagang puwersahin ang gobyerno natin to do the proper thing. And we think next year, during the elections period, is a good place to start. In particular, with the labor movement, we are going to call on the government to make clear kung paano ba nila talaga i-implement yung kanilang INDC propaganda of cutting down carbon emission by 70%. 70%, napakayamang naman natin. 70%, marami pa tayong mga mamamayan na walang trabaho, walang bahay, walang kuryente, and yet nangangako tayo na magka-cut down tayo ng 70% emission. Tingin ko, kailangan nating i-challenge yung gobyerno, particularly this Aquino government. What exactly do you mean when you say you're cutting down 70% carbon emission? How many workers will actually be affected? And who are these workers who will be affected? And what would be the alternatives for them? This is why next year we're going to challenge government to come up with ano ba, at yung mga kandidato tatakbo. Dapat alamin natin, ano ba ang alternatives na i-present ninyo sa amin para masiguro natin na may trabaho pa rin yung mga mamamayan natin habang nagta-transition tayo sa low carbon economy. Kaya mahalaga yung mga konsepto ng climate jobs. Mga trabaho na maglilikha, ang mga trabaho lilikhain natin to make sure na economy natin nagta-transition sa low carbon economy. Importante yung usapin ng energy democracy. Yung kaisipan na dapat ang enerhiya natin ay kontrolado ulit ng publiko para na sila na mapwersa natin na mag-shift talaga sa renewable energy. Kasi kung hindi yan talaga kontrolado ng publiko, yung mga korporasyon natin ngayon na control ang mga power balance natin, patuloy lang nila i-jack up ang profits nila by pushing more and more energy coming from dirty energy like coal, for example. And finally, importante usapin ang just transition. Sa aming tingin, kami na mga magagawa ay hindi o walang kasalanan dito sa historical crime na nangyari sa climate change. Lalo na yung mga magagawa sa mahirap na bansa tulad ng Pilipinas. Bakit kailangan magagawa ko sa akin? Halimbawa, very recently, sinubukan na naman ng gobyerno ibalik yung idea na i-phase out ang mga jeepneys. Okay naman yung idea na linisin natin yung ating air, dahil sa Clean Air Act natin. Ano mangyayari sa mga jeepney drivers and operators na hindi magagamit yung kanilang makina simply because they're using dirty diesel engines? There should be an alternative bago mag-phase out ang kahit energy. And I think that's the reason why we are calling our government and challenging government to come up with proper programs for this. And we will challenge all the candidates on the available platform
what are the alternatives for workers, what are their ideas for climate jobs, and how will they ensure na meron tayong energy democracy. That's the way to transition clearly papunta sa low carbon economy. Let's stop there and then let's do our second round. Salamat, Joshua. Mabilis na po kasi may mga umabol tayong mga kasama. Gusto ko lang summarize yung main points na pinag-iwanan kanina para rin ma-cover natin. Summarize lang siya. 3 points lang. Yung 3 points na niraise ni Walden. Tapos may mabilis tayong photo op. Tapos pwede bumalik tayo sa question natin. Gusto ko lang sabihin dito is that dapat po malabas yung katotohanan na nangyari sa Paris at pakita natin sa ating mga mamamayan na ito po ay isang setback from the Kyoto Protocol. This is not an advance. So, dapat po mapakita natin ay na ito po yung mga tinatawag na internationally determined contributions. These are arbitrarily determined. These are strictly voluntary. They are aspirational and not legally binding. There is no way that you have an effective mechanism to monitor them. Okay? And because of this, basically what we're saying is that this is an agreement that was made to suit the interests of the climate criminals like the United States and not the climate victims like the Philippines. No? Lastly, I would just like to say that this is an agreement that was made for public relations. No? This was a PR deal, not a climate deal. At nasabi ko na kanina, the reason that it has been celebrated had to do with what happened 2 weeks earlier in Paris, which was the big terrorist attack. And many of the countries there napilitan mag-sign nito to celebrate it para raw moral boosting para sa French government and for President Hollande. No? So, again, this is not a deal to celebrate. It must be said that it is a step backward. And ang isa kong talagang mahalaga na mangyari dito is that magkaroon ng malawakang diskusyon in which yung mga sinasabi ho ng ating mga civil society representatives, puntahan mo natin yung official climate delegation at tanungin sila, totoo ba yung sinasabi ng ating representatives like si Lapin, si Joshua Matas, si Joseph Luganan, at si Gary Arancel, no? And let us have a debate that will really unravel what happened in Paris. Was it a big victory or was it abject defeat? Maraming salamat. Salamat. Mabilis po schedule pa si Walden. Paliwanag lang po natin kasi itong image na ito na nasa likod nila, ganyan po ang pinoportray ng mga gobyerno na meron daw dapat na celebrate dun sa kasunduan sa Paris. Pero ito po yung tingin ng mga civil society, no? Thumbs down kami dun sa Paris Agreement. Pwede pa push yung Ayos ba yung photo? O napipilitan lang kayong mag-picture? Seryoso. Totoo. Ha? Height. Talaga masyado. Oo, yun. Mas maganda, di ba? Mas ganun, grade mo sa akin. Kasi photographer eh. Oo nga. Artistic. May Hindi kaya visual ako kayo impact. tinatanong para... Huwag mo pa.
you. Okay? Ano ba? Thank you po. Alright. Salamat. Thank you, ma'am. Order. Salamat. We expect you next year. Pag-iisip ako pa hindi mo na magkakagal agad. Kasi mga punto. Pero baka may gusto pa magtanong sa Paris. Sir, Gusto ko lang talaga, kasi nabanggit ni Joshua yung trade, ikaw na yun sa ano, matatandaan natin nung nag-APEC, ano bang pinag-usapan natin doon? TPP, na gusto natin sumali sa TPP, na nagpapahiwatig sa Pinoy na, at nakiusap. Hindi natin alam kung etong pagsang-ayon natin dito ay part ng pressure or part ng pagano natin sa US, na, di ba, bakit mo kontrahin ng US kung nakikiusap ka nga na sumali sa TPP? Pero maliban doon, malaki rin kasi yung implikasyon yung sinasabi nila Jerry, ni Didi, ni Walter, ni Joshua na 3 degrees na pathway na tinutulak nitong agreement na to. At yung binabanggit ni Joshua na just transition, kung magpapatuloy yung pag-push natin ng mga trade agreements kagaya ng TPP, hindi just transition ang dulot ng agreements na to Mag-push siya ng mas lalong carbon intensive na development. So yun lang yung mabilis siguro na pag-uugnay ko. At sa usapin ng technology transfer halimbawa, sinasabi kasi ng mga climate justice activists, advocates, na dapat yung technology transfer mangyari mula sa papuntang developing countries, hindi sa paraan na commercial transaction, kundi bilang kabayaran Climate debt yan Dahil may utang kayo sa amin, dahil kayo ang mas maraming binuga, dapat bahagi ng pagbabayad nyo, yung pagbibigay ng angkop ng teknolohiya para masolusyonan natin itong problema na ito. Pero ang lingwahe nitong agreement na to, oo, may technology transfer, pero padadaanin natin yan sa usapin ng trade. So, ibig sabihin, pag ganun pa rin yung mekanismo ng pag-transfer ng technology, ibayad pa rin. At kaya pagod pa rin dito yung mga korporasyon na nagpe-feder dito mga technology. Actually, kahit yung climate finance, hindi klaro kung ito'y grant, o law, o ano pa man. Kaya wala talagang makikita idea why we should celebrate this. So, pero siguro, bukas na natin, pasensya na kayo, nawala na si Indy at si Walden, pero susubukan po namin sagutin. Sir, ano ang natitirang avenue? Kasi kung yung agreement ay yan pagkano nga kasi ni Walden, kung pwede na tuloy yung ano para few years from now, para pwede i-force at least yung sa uling negro na possible ba yun? Sagutin ni Jerry, pero isa kasi alam nila kasi na hindi masasagad dito sa Paris Kaya ang isa nila, insert nila doon sa agreement, kung makikita mo, yung tinatawag nila na global stock taking. Ibig sabihin mo nito, magkakaroon ng parang periodic review ng mga commitment. Ang idea nila, pag nagkaroon tayo ng periodic review, yun yung pagkakataon na itaas yung level of ambition. Okay naman yun, maganda naman yun. Kaya lang, kung titignan natin sa usapin ng track record, walang pinakitang track record ng mga developed countries in particular na magtataas sila na ambition. So doon medyo may pagdududa. Si Jeff, baka may gusto nila na. Sorry, kasi sorry. Masarap Namiss ko po. Anyway, pero masarap po. Siguro yun yung isang nire-raise namin sa PhilHealth na bakit nila sinuko na may
merong nailagay sa parin sa decision text. Dalawa kasi yung text yung outcome agreement text at decision text. Sa decision text, nailagay pa din yung exclusion ng compensation and liability. Ang sabi nila, pwede naman niyang ilaban for next COP. Laging may ganyan At matagal nang ganyan ang konsepto ng mga negosyador every COP. At history have told us na walang nababagong desisyon mula from previous COP. Napakahirap nun. Kaya kumbaga sa bahagi ng PhilDel, ito ay disservice nga, sabi nga ni Dr. Walter Cueto kanina. Kaya rin siyempre, sa bahagi namin, sinachallenge namin ang Philippine Delegation na mag-report back naman kayo. Sana, kung kakayanin pa bago mag-Pasko. Pero siyempre, alam mo naman ang mood pag Pasko. Gusto magpahinga, gusto Pasko di ba? Kailangan, tayo, celebratory tayo, di ba? Ayaw nila yung kontrapelo na tulad namin. Pero, ito yung mga importanteng mga usapin na may epekto sa pang-araw-araw natin na buhay. Yung usapin ng dahil wala na yan sa Paris Agreement, meron pa ba tayong magagawa? Yung dalawang bagay siguro, hindi naman lahat ng nasa loob ng Paris Agreement ay tapos. Ibig sabihin, laging may space dyan At laging pwedeng mas malala pa dyan. So it's an ongoing fight. Pero ang isang malinaw at klarado para sa civil society at sa social movement sa buong mundo, hindi pa sapat ang lakas ng social movements at ng global justice movements sa pangkabuuan para i-build ang balance. Yung 100,000 na nag-mobilize globally, dapat yan, higit pa kasi kalahating milyon ng target sa Paris pero nangyari ang Paris attack. Ang nakuha niya lang ay itong mga lingwahe na to. Yun lang ang inabot niya. Sabihin, we're not yet in a stage na kaya nating gawing accountable talaga ang ating mga gobyerno. So, I'm speaking din sa accountability ng Philippine government. At challenge dito sa mga social movements kasi they can do that. At eto, pag-uwi nila, jubilant pa sila. Diba? In your face yun para sa atin. At siguro yun din yung mensahe at challenge sa media na ano ba ang role natin dito sa proseso na to. Yung pangalawa, hindi tapos kasi may mga mechanisms outside of the convention na pinupursue natin. Halimbawa, pwede naman kasing i-hold accountable ang mga governments. Ginawa ng Netherlands yan. Diba? Kinasuhan nila yung 888 petitioners, yung kanilang gobyerno. Hindi batay sa siyensya yung pledge nyo. At yun yung challenge sa US citizens. At ginagawa na nila yun. At kaya rin importante at ma-highlight, kaya rin ginagawa natin sa Pilipinas kasama ang PMCJ with Greenpeace and other social or environmental groups na yung CHR na Commission on Human Rights na petition natin. Kasi pag lumabas sa finding at ang sentro ay kasama sa petitioner with PMCJ and other groups, pag lumabas sa findings ng CHR na accountable sa human rights at violation sa human rights, itataas natin yung ating recourse doon. Pwedeng hanapin yung mga korte para gawin yun. Yung fossil fuel, with or without the climate convention, ay may isang buong kilusan dyan. At alam ng mga kaibigan natin sa media yun, kumbaga, we've started a national movement sa Pilipinas
sa phase out ng fossil fuel at nagsisimula yan sa phase out ng coal. At whether pangit ang kinalabasan ng agreement, kung meron tayong magagamit na lingwahe sa agreement, ay tutuloy yung pag-phase out na yan. And kumbaga, ang pinaka-mensahe sa dulo, sinasabi namin pangit ang laman at substance ng agreement, ibig sabihin yan, nasa kamay ngayon ng mamamayan, ng buong mundo at sa bansa natin, yung desisyon. Kumbaga, while alam natin yung kasaysayan na binenta tayo sa Paris Treaty at binenta tayo ulit ngayon, alam din natin ang kasaysayan na hindi tayo pumayag na isubjugate lang ang Pilipinas ng US. Dapat hindi rin tayo pumayag ngayon, this time around, na ilalagay nila sa 3-degree world ang bansa natin. Yun siguro yung pinaka-challenge natin. Salamat dyan. Sumunod na dyan. Mali yung mensahe ni Jerry, ganun rin yung makikita mo dun sa mga action sa labas sa Paris na parang sinasabi ng mga tao, ganyan yung naabot ng gobyerno, kami bilang mga mamamayan, we will take action. Kaya lang, nasi-shift yung action away from the negotiation, papunta dun sa pagharang ng coal-fired power plant project, pagharang ng mga dam projects, ganun na yung tono ng local struggles against these kinds of projects. At maliban dun sa resistance, meron rin alternatives. Isa sa mga banner doon the real solutions will come from the people. So yung pagtutulak ng mga alternatives ay napakalagang mensahe din. Lumalabas na wala tayong masyadong maasahan sa Paris Agreement. Pero sa panglokal ay maganda itong ginagawa natin na resistant tayo sa kampanya ng mga social movement kagaya nito. Pero isang bahagi lang siguro yan dahil ang kailangan natin ay lideratong meron ding commitment na i-implement yung mga antay na ginagawa sa kasalukuyan. Sa puntong ito, dahil paparating ang ating eleksyon sa 2016, mahalaga ng susunod na presidente natin ay kakibat natin sa paglalabang ito. Sino ba ang napupusuan ng koalisyon ninyo para ikampanya natin nang sa ganon ang laban ng mamamayan at ang laban ng liderato natin nagkaisa? Sino ang napupusuan ng koalisyon? Problema wala sa mga presidential candidates natin ang merong sinasabi tungkol sa climate change. Pangalawa, wala rin sa mga kandidato natin na nagpapaliwanag ng konkretong mga alternatives para pumasok tayo sa low carbon, transition tayo punta sa low carbon. Kaya, kung tatanong mo sa sentro, ako nakikita pag-asa dun sa mga presidential candidates natin. Pero, may mga senatorial candidates na hindi ko natin umasahan. At yun nga yung kahalagahan ng pagtakbo ni Dr. Walter Bello sa Senate, dahil siya'y matagal na climate activist, siya'y matagal na trade activist, kaya naiintindihan niya yung intricacy ng usapin na ito at yung interconnection niya doon sa buong tawag namin ay arkitektura ng corporate power sa Philippines. So naiintindihan niya. So we need someone like him sa Senate. Kaya yung ginagawa ng sentro at ng iba pang mga movements dito sa Pilipinas para masiguro na mailagay siya sa pwesto. Pero maganda po yung tanong nyo kasi sabi ni Joshua, hindi naman electoral issue ang climate, Hindi siya pa, siguro itong maliban sa pupunta sila para makita na nagre-relief distribution sila, di ba? Ganun yung mga image na inaanay. Pero on climate policy, wala pa mo tayo naririnig Baka magandang opportunity to na ilatag sa kanila, sa mga front-runners ngayon, ano ba yung posisyon kaugnay ng problema ng climate change. Pero yung pinakamahalaga, kasi hindi lang mo usapin niya na ano ba yung climate policy mo Mas malalim na usapin dyan, ano ang development policy mo para sa Pilipinas. At ito bang vision mo of development ay magre-resulta sa pagpapalala ng climate problem or may konsiderasyon dun sa climate crisis na hinaharap natin.
kung titignan mo natin based dun sa ano na yung nailatag, Grace po, Duterte, Rojas, sino ba? Binay, no? Si Binay, nagtutulak ng mas maraming mining. Diba? Si Grace po ay pagbubukas, si Grace po, si Man, pagbubukas ng ekonomiya natin para sa mas maraming investments. Diba? So sa kasalukuyan po, hindi namin makita na merong malinaw na konsiderasyon dun sa climate crisis na kinakaharap natin at walang malinaw na polisiya na pagtalikod dun sa klase ng development na pinapursue natin na nakikita naman natin na mapanira, hindi sustainable, hindi equitable. Ako hindi, ano na ito, candy. Hindi, maganda yung tanong. Kaya rin, PFCJ, kasama yung ibang mga environmental groups, ay magsusumikap na mag-launch ng isang green electoral platform para, kumbaga, i-challenge yung mga presidentiables at senatoriables at lahat ng mga tumatakbo maging sa lokal. Kasi importante yung lokal in the end. Sa usapin ng climate change kasi ang pinaka-importante yung ground. Kung ang itsura ng agreement ay 3-degree world o papunta doon, mas lalong naging importante yung pag-build ng resiliency sa lokal. Kaya yung mobilization ng tao ay importante. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi importante yung mga policies at yung mga kailangang mekanismo na pambansa. Marami yan. Policy on energy, policy on agriculture, investments, climate jobs, marami yan. Importante din yun. So, kombinasyon ng dalawa. Kaya, at nag-uusap-usap na yung mga environmental groups at may inisyal na kasunduan na maglulunsad ng isang green electoral platform. At alam mo na to. At kaya tinanong niya na si Gina, sino ang presidente na tingin niya, Gina Lopez, na tingin niya kung magpapagbilan nito. Medyo nagkakaroon pa kami ng diskusyon doon. Huwag na natin sabihin dito. Labor tayo. Pero sinasabi namin, importante yung criteria. So, ibig sabihin, kung 10 points yan, batay sa pananaw ng taong bayan na ito yung dapat ng mga paninindigan sa usapin ng mining, sa usapin ng energy, sa usapin ng land use, sa usapin ng investments, marami ng integrity ng ecosystem, sa usapin ng climate change in general. Dami na kailangan kong i-consider. So kaya, ito yung ilo-launch by early next year at diretso hanggang eleksyon. Para, kumbaga, gusto natin na siguro ito yung magandang pagkakataon at ito yung eleksyon na ilalagay natin sa sentro o sa entablado yung usapin ng kumbaga links between development, environment, at yung mga social issues. Kasi hindi dapat nawawala yung social issues. Kasi, isang forest. Ang isang forest, may community na nakatira dyan at mayroong dependent dyan ng mga communities yung downstream. So, importante na makita lahat to. At yun yung gustong itulak na plataforma starting January. May tanong pa po. Kasi bilang Swiss John, itong PMCJ at saka yung allied organization ay nagkukunda kayo ng media forum from time to time, hindi ba? Pero pwede rin imbitahan natin itong mga presidentiable siguro para direkta nating matanong sa kanila ang kanilang opinion, no? Dahil magiging well covered yung mga events na darating kung mag-organize kayo ng ganyan. Nakasentro ang pinag-uusapan sa issue ng klima. Great idea. It's a great idea. Sa future, after Christmas, January up to May, di ba? Maraming salamat. Okay. Thank you. Okay na po. Salamat po sa pagpunta. Thank you.
Tayo ko muna. Diba?